Ang word nila na sasabihin doon sa bata na ayaw mo pa nun. Pag ikaw pumayag makipagtalik sa Panginoon, diretso ka sa langit. So, nasa tabi ka ng trono niya. Alam mo yun? Diretso ka sa langit. At saka, ngayon kasi, ano pa siya, meron pa siyang, hindi pa talaga ang ano niya ay Diyos. Meron pa siyang pangangailangan as tao. Kaya ikaw, swerte kang napili kanya. Dating miyembro ng SBSI na si Miss Diane Dantes, isiniwalat ang mga lihim ni Senyor Aguila. Ibinunyag ni Diane Dantes na ang mga babaeng nakakasiping ni Senyor Aguila, ay diretso raw sa langit. Na ang ibig sabihin ay nasa tabi ka ng kanyang trono. Sa naging pahayag ni Miss Diane Dantes, nagpapanggap daw umano na reincarnation ng Santo Niño si Senyor Aguila. Pinapaniwala din umano ni Senyor Aguila ang mga tao, na siya lamang ang nag-iisang tagapagligtas. Ibinuking din ni Miss Diane, na bawal ang cellphone o anumang gadget, alinsunod sa kagustuhan ni J. Renz o Senyor Aguila, na mamuhay ng tahimik ang mga taong kanyang nasasakupan. Pinagbabawal din umanong mag-aral ang mga bata, dahil hindi daw makakapasok sa langit ang mga taong may pinag-aralan, maging ang mga taong may mga ari-arian. Panoorin po natin ang buong pahayag ni Miss Diane Dantes tungkol sa mga lihim ni Senyor Aguila. Ito yung masasabi ko is nadilobyo ang bayanihan nung pumasok na siya. Nadilobyo ang bayanihan sa magandang samahan. Pero nag-umpisa yan, really, na parang kinuntsaba at inano muna. Tawag dito, ano nga sabi ni Senator Villar sa kanila? Mga, ano nga yun? Sinindikato. Sinindikato nila yung magandang bayanihan. Dahil, ang nagpaplano nun talaga, makikita naman kahit i-deny nila, na makuha ang leader ng bayanihan is si Mamerto Galanida at si Karen Sanico. So pareho silang gustong magdala ng grupo. Ngayon ang sinisindikato nila, ang pinapaplanuhang isindikato is yung pinakamalaking grupo. Maraming grupo sa Socorro ng mga people's group. Marami. But the biggest is yung bayanihan. Yun talaga ang pinakamalaki, solid. As in solid talaga. Solid na malaki at andun yung napakalaking respeto sa bawat members. From the leader to the members. All the way sa mga bata. Alam mo yun? So, nung si Jerins na nag-umpisa yun na parang nililigawan nila na makuha nila yung ano ni Mama Nena, yung puso ni Mama Nena. Dahil nagpapanggap si Jerins nga na isang incarnation ng Santo Niño. Alright. Kami naniniwala. Na si Jerins doon ng Santo Niño? Yes, yun ang pinapalabas. Okay. Kasi kami ay solid kaming mga IFI Church, Filipina Independential Church. So Pilipinista. So yun ang church namin. So ang ano nga ni Mama Nina, yung kanyang son-in-law is yung pare, Monsignor pala ng church namin. So ngayon, 2017, nag-ano na sila ni Mamerto Galanida at ni Karen Sanico na yung parang nagpaplano na ba, pero nandoon na yung ngayon ito si Jerins, parang nasiraan siya ng bait, na marunong siya sa school pa lang, marunong siyang magpaiba-iba ng boses. Pwede siyang, pwede siyang, yun na. Totoo pala yun ng kaya niya ng iba't ibang boses na sabi niya doon sa Senate, dinideny niya. Yes, dinideny. Pero yun ang talent niya talaga nung nag-school pa siya. So ngayon, ang storya is para siyang early na nagka-puppy love na
Tapos pinagbabawalan ng parent na wag muna dahil bata pa hanggang sa yung parang nagrebelde, yung ganon. Tapos yun na parang nalipasan ng gutom siguro or ano. Ngayon, medyo siya nasiraan ng bait. Ngayon, doon nila yun pinasok. Doon nila pinasukan ng kanilang paninindikato, ginamit nila yung bata since na may talent yung bata. Matalino yung bata may talent siya na pwede siyang magsalita ng iba-ibang boses. Ngayon, yun ang ginamit nila, pinapapractice kung anong boses ng Santo Niño at saka yung ni Papa God. Oh. Alam mo yun? Oo. Yun. So, ngayon, pinapalabas nila, totoo pala yun na siya daw ang Diyos. Yes. Na umano. Yes. So, ngayon, inaano nila, minamaster nila talaga yun, which is 2017. 2 years. 2017. Tapos hanggang sa umakyat na sila nahikayat na yung na siya nga talaga ay reincarnation ng Santo Niño, no? So, ngayon, election time, mag-i-election pa lang yon. February 8, nagkaroon ng malakas na lindol. So, yun ang sinakyan nila na incident na maitanggal sila doon sa city dahil ang sabi lulubog daw ang Siargao. Lulubog ang buong Siargao, especially yung Dapa. Ngayon, ang maliligtas lang ay yung makaakyat doon sa kapihan. So, siniparate nila yung mga tao sa bayan at sila. So ngayon maraming sumunod doon na umakyat sa bundok mismo. Oh yes, marami. Alam mo yung magdamag, alam mo yung ulan-ulan, alam mo yung nagkatumba-tumba pa yung mga tao, tawag dito na iiwan na yung mga gamit nila, yung mga tsinelas dahil sa dulas. Alam mo yung grabe talaga. So, ngayon, hanggang doon, pagdating doon, pinagpatuloy pa rin nila na yung parang ligawan si Mama Nena hanggang sa nakuha talaga nila yung loob ni Mama Nena. Inintrigo ngayon yung liderato kay Jerrings. So, yes. Doon ang nangyayari. Matanda na si Mama Nena. Talaga, yun talaga ang pinapapaniwala sa kanila na siya talaga at ang niya pinapalabas sa kanya na siya ang tanging tagapagligtas. Alam mo 'yan? Oo. Ipapakita niya talaga kay Mama Nena na siya 'yun. Gumawa sila ng peking impyerno. Oo. Nakita mo yun, hindi ba? O hindi? So, gumawa sila ng... Yung daw ng kapihan na hindi yung impyerno. Tapos sila yung maliligtas. No. At as in, nagsiga talaga. Pinakita sa mga tao na kaya niyang gumawa ng ganun at ipakita sa kanila. Kaya niyang gumawa at ipakita ng maniwala ang mga tao, ipakita yung impyerno sa harapan nila. Ibig sabihin natin, nagmimilagro na si Senyor Aguila. It's a DIY miracle na So, ganito yung nangyari, ha? Ganito yan ang nangyayari. Pinapaniwala niya ang mga tao na meron siyang kakayahan ganon. Let's say meron siyang mga itak. At ihihiwain niya yung kanyang sa malaking doon sa dome nila. Hiwain niya yung kanyang katawan, walang dugo. Pero guess what? Ang layo kasi ng mga tao doon sa stage, yung ginagamit niyang panghiwa is yung purol. Yung purol na itak. Ngayon meron siyang nagmamayabang ngayon. Meron siyang dinalang tao doon na isasampulan niya. Ngayon yung nadampot, yung may matalas. Niya yung sa ulo ba ngayon pinalabas, pinaiksit ka agad doon sa dome. Nilagyan lang ng sombrero.
Kasi yung ang nadampot na itak is yung may yung matalas. Oh, yung matalim, yes. So ngayon, ito yan. Yung isang gabi, hindi ko maano kung anong date, anong year. Isang gabi, inipon niya yung mga tao na makulimlim na ba, madilim na. Tinawag niya na magpapakita siya ng milagro, yung impyerno. Gagawa siya ng impyerno. Ngayon, yung mga tao naman, labasan. So, doon sa may malayo, meron si Karen. Si Karen yung nag-aano nung impyerno magsisiga doon sa may mga tauhan siya. Ngayon, iaano niya lang sa radio, sabihin ni Jerry's na, labas apoy or patayin ang apoy. Alam mo yun? Nasa radio, may magre-radio dito sa hindi nakikita ng mga tao. So by microphone. Para lang talagang sit up talaga. Ngayon merong taong nakakakita sa ginawa nila na naniniwala sana. Alam mo bang pinagsasabi niya kinabukasan na hindi totoo. Sit up yung alam mo bang ginuyo yung mama. As in talaga. Ngayon, tumiwalag. Right there and then. Tumiwalag yung dahil alam niyang niluluko lang sila. So, isisend ko sa iyo yung mga pictures ng impyernong gawa nila. Para makita natin, isama natin. Isend ko sa iyo. Oo. Ganun ang panluluko niya. Ang panluluko. As in talamak. Tapos alam mo na, nung pag-akyat nila talaga, pinagkukuha yung mga cellphones nila. Pinagkukuha as in yung nililibing dahil ang plano nila, talaga. Bakit kinuha yung cellphone? Okay, secluded sila para walang makikita or walang malalaman ng mga tao doon na kahit anong balita outside kapihan. Yes, para kung ano yung mga sakuna outside, sasabihin niya doon sa pagtitipon nila, ipapaalam niya na gano'n, ang alam ng mga tao is, nagbabala na ang Panginoon. Ganon. Kaya ibig sabihin pala may time na bawal ang cellphone sa kanila. Ay, wala talaga. Kinuha, nilibing ba nga? Meron tayong testigo na alam niya kung saan inilibing yung sako-sakong telepono. Pati yung mga iPad, nilibing. Inilibing dahil plano nila talaga na walang malalaman para sila lang, kanilang salita lang ang maririnig ng mga tagasunod nila. Kasi pumayag rin yung mga tao dahil pinapaliwanag nila na mamuhay sila ng parang kagaya noong araw. Na wala talaga. Walang gadget, walang nag-aaral. Alam mo yun? Walang nag-aaral. As in. So, Ayan, okay. Diyan sa mga walang nag-aaral na ngayon, yung mga bata, totoo ba yun na hindi na sila pinag-aaral ng eskwelahan, itong mga bata na to? Totoo. Bawal na silang pumasok. Bawal at saka mula yung bata, yung kapanganakan, doon ipapanganak, hindi makalabas ng bayan hanggang siya ay mag-asawa. Yes, ganun ang rules nila. Dahil nga, alam mo na ang bata, kaklesa. Kung anong sasabihin pagbaba at kung ano ang maririnig. Pilit nilang tawag dito, chinuchok ang mga tao na hindi pwedeng maambunan ng mga salita outside sa kapihan. Kaya pala itong lumabas na pumunta yung mga DSWD, wala yung mga bata doon. Di ba? Ang karamihan noon, yung pagpunta nila, alam mo yung mga may asawang mga minors, pinaalis doon, pinaalis. At saka lalo na yung ang mga magulang ay matanda.
Oo. Lalo yung mga magulang ay matanda, tapos wala silang kapatid, tapos may anak na yung minors. Pinaalis doon sa kapihan kasi kung meron siyang ate, ipapaangkin yung bata doon sa ate niya na kanya. Tapos kung walang ate, yung nanay naman na pwede pa, siya ang aangkin doon sa anak ng anak niya na anak niya. Grabe pala nangyayari dyan, no? Yes, grabe talaga. Grabe as in brutal. Brutal talaga. Grabe talaga. Sobra. So ngayon, bawal yung mga bata mag-aral, ano? Kahit nga kasi before sila umakyat, February yun, ang graduation yata sa atin noong araw ng 2017, March pa or June na din. March. Hindi ko March, hindi ba? Meron nang gagraduate, meron nang yung papaso sa entablado na kukuha ng award niya. Hindi na pinababa para doon. Hindi na pinababa. Bawal na. Bawal na talaga. Daw reason, ate, kung bakit hindi na pinag-aaral yung mga bata? Ano daw ang reason yan nila? Ni Gerens, ng kanilang Panginoon. Kasi nga, hindi daw kailangan at walang nakakaakyat sa langit na meron kang pinag-aralan. Tama na daw yung makasulat lang at makapagbasa. Kaya lang, yung mga umakyat doon na mga baby pa, hanggang ngayon is 12 years old, hindi pa nakapasok ng grade 1. And even so, talagang bawal talaga. Bawal nang pumasok sa paaralan other than yung mga may 4Ps. Yung family na may 4Ps, inaano yung mga bata sa paaralan. Pero hanggang lista lang. Alam mo yun? Pinapalista lang yung pangalan. Kasi may natatanggap. Yes, kinukolekta nila yung card ng 4Ps. Tapos ngayon pag malapit na yung tatawagin kong sweldo ng 4Ps, mag-aano na yan sa walkie-talkie. Bayaran na ng 4Ps. Meron nang papasok sa mga account. Ibigay na yung card ninyo kay Flor de Les, tawag doon, Dispoy. Siya yung ang palayaw niya is si Neknek Dispoy. Siya yung taga-kolekta at siya nag-iisang authorized na kumuha nung bunch ng mga cards o 4Ps at siya ang mag-withdraw. Ate, balik tayo dito sa natin yung umakyat yung mga tao sa bundok. Yung mga bahay na naiwan nila, totoo ba yun na binibenta yung pinagbebenta yung mga bahay? Yes. Kasi pinabibenta. nasabi yan. Pinabibenta. As in, nung kasagsagan nung 2019, alam mo bang ang bahay parang buy one, get two free? Ay, sobrang mura talaga dahil nga ang sabi hindi daw kailangan sa langit ang may pera at may mga ari-arian. Hindi daw makakaakyat sa langit ang may mga ganong ari-arian at hindi daw kailangan ng mga ganon. Kaya kung sino yung may mga maibibenta na, ibenta na. At ipamili na ng ibili na ng mga pagkain, yung ganon. Pero may cut si Jerins at saka yung mga tao doon, yung mga leaders. Kasi kasi yung isang witness natin si Jackie, siya yung mostly yung nagdi-deal ng kasi magaling siya sa sales stock. Siya yung nagdi-deal ng mga bahay-bahay doon na at magkakaroon siya ng commission from there, So ngayon, kukunan na nila yung nagbenta, kukunan pa nila ng yung commission lang ang meron.
Oo, talaga. Maraming pera. Si ano, iyan ang nagkukulit. Iyan si Janet Ahok. Yan. Ibig Siya yung sabihin natin, yung perang nakakolekta na pupunta kay, kay Panginoon nila, na Oh, si yes. Jerens. At saka sa mga leaders Sa nila. mga leader. Ewan ko kung paano nila Kaya gano'n na lang pala pagtatanggol pinaghati-hatian. ng mga leader sa kanya, no? Oh, yes. Dahil may Ano siya perang natatanggap pa lang. Oo, DIY din siya. Ano lang siya. Front lang siya talaga. Front lang siya. Hinubog siya ng 2 taon. Hinubog siya, kinultivate siya na para hindi, biro mo, 5 boses ang kaya niyang pagpalit-palitin. Oh. Oh, yes. So, syempre, alam mo, ang mga taong mababait, hindi nag-aano ng pagdududa sa kapwa. Yun lang. Ibig sabihin naniwala kagad yung mga tao sa kanya, no? Doon sa inyo. Yes, kasi ang taga sa amin talaga, hindi lang bayanihan, no? Before pa kay Jerins, talagang mababait talaga. Likas na mababait, masisipag, matatalino, matulungin. Likas yan. Given yan sa amin. Ang ibig sabihin tayo yung sa inyo may madaling mapaniwala doon sa mga ginagawa nila. No? Yes. Kasi hindi kami marunong. Madali kaming magtiwala. Walang dumi sa aming isip na gagawan kami ng masama dahil hindi ako mag-iisip na gagawa ng masama sa'yo. O dito naman sa ginagawa ngayon ng ni Jerin sa mga bata, no? Nabalitaan natin na pinag-aasawa, 'di ba? Anong inyong masasabi diyan? Napaka walang hiya. Walang hiya sa lahat na walang hiya. Pinaglalaruan niya ang mga bata, ang mga nararamdaman ng mga magulang. Kasi ang ginagawa niya is, pag iipunin niya yung mga bata, i-gather niya lahat yun. Tapos ngayon, pa-partner niya, ngayon ang mamimili ng ipa-partner is si Rosalie Sanico, which is asawa ni Karen Sanico at si Janjan. Sila yung parang nagtuturo na ito yan, bagay silang ito yan, lumpo, i-partner natin dito sa napakaganda at sabihin lang natin na pagtanggapin mo itong lumpo at hindi nakakapagsalita, diretso ka sa langit. Alam mo yon? Ganon. Pinaglalaruan nila ang mga bata. Isa pa, wala silang respeto ni numan dahil hindi pinapaalam sa magulang. Hindi, pinagpa-partner na nila. Parang tapos na. Ngayon, later on na lang, ipapaalam sa mga magulang. Ipapaalam sa mga magulang na yun na at papapasuhin nila later on. Pero tapos na, sabi nabasbasa na. Parang ganun. Wala silang lakas ng loob na umayaw. Hanggang iyak lang sila. Kasi, alam mo yung napakabastos. Merong syempre, mga bata, no? Meron ng mga boyfriend, girlfriend. Meron na. Ang gagawin ni Jerins, paghiwalayin yun. Ipapartner yun sa iba. Hindi niya itutugma dun sa mga nagmamahala na. Yeah. Yun ang gagawin niya. Paghiwa-hiwalayin niya dahil sabi niya, daw niya, yung dapat mapag-aralan daw ng mga tao kung paano nila, paano nila labanan ang puso nila. Kaya, makukonect natin yan sa mga pamilya na hindi sumama, nasa baba lang, sila nasa taas, tinuturuan silang kalimutan at ipaisip ng mga patay ang mga pamilya nila na hindi sumama. Yes! Kung gusto mo ang mga ganitong kwento, ay huwag kalimutang mag-subscribe, at i-hit mo na din ang notification bell, para lagi kang updated sa aking mga bagong videos.